or that he is a man in the land of Uz, upright, perfect, upright, one that feared God and eschewed evil. No? Naintindihan po ba dyan sa likod? Mariel, naintindihan ba? Okay. Parang nasa, ako eh. May ko lang, no? Tinayoan na tayo ni Gapat. Yan. Check. Mic. Hindi siya buo. Mataas yung treble niya, Kuya Pat. Parang, check. Huwag na lang natin galawin. Okay na yan. Baka mawala pa. Okay. Okay naman. Okay. Thank you po. Siguro, malakas. Sakto naman. Okay. Job chapter number 1. Then, okay, kanina naintindihan natin that Job was an upright man. And ito pala, note, no? Kasi si Job ay may 3 kaibigan. No? 3 kaibigan si Job, and hindi ito yung pag-uusapan natin ngayon, pero sinabi ito sa Job chapter. Check. Yan. Si Job ay may 3 kaibigan. No? Ano ba nangyari sa kanya? Spoiler alert, no? Sa salita, hindi naman spoiler, hindi. Salita naman ito ng Panginoon at hindi ito movie. Pero si Job ay may 3 kaibigan, and they are saying that, Job, you are a sinner. Ikaw ay makasalanan kaya bakit mo na-experience at ang dahilan kung bakit mo na-experience ang mga bagay na yan. Job chapter number 2, verse number 11. Makikita natin dyan si Eliphaz, si Bildad, and si Zophar. No? For they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. Yan. Check. Okay? So ano ba ang nangyari? Bakit kailangan i-comfort si Job? Akala namin na mayaman, maraming anak, may 7,000 sheep, oxen, 500 yoke of oxen, 3,000 camels, at kayamanan niya, nakasali ang kanyang mga anak sa kanyang kayamanan. And we do believe that children are an heritage of the Lord. No? Kayamanan yan sila galing sa Panginoon, mga mana at mga binigay sa atin. No? Kaya wag nating isipin na okay tayo sa abortion. No? Si pastor ay never naging okay sa abortion. Though may mga kapatid na nakilala, tapos na. Hindi natin mababalik ang dati. Pero as we are learning the Word of God, children are an heritage of the Lord. And we do believe na walang aksidente sa Panginoon. No? Kung meron man, ikaw yon. No? Magkakamali, pagkukulang natin. Kung may nabuo man na hindi natin inaasahan. Pero as ginagawa mo yan, or ginawa nyo yan, no? Ano pa bang asahan mo? Pero salamat sa Panginoon that His restoration is always there. Salamat sa Panginoon. His mercy, His grace and mercy never fails. And kanina nga, isa sa ating pinag-usapan that the faithfulness of God does not vary nor is affected on how your sin or how great or small your sin is. Hindi naapektuhan ang faithfulness ng Panginoon sa ating mga kasalanan. He is always faithful. He just wants His children to come to Him, to come back to Him. Gusto ng Panginoon, no? Sinabi nga sa Isaiah 1:18 sa ating binuksan kanina, that those your sins be as scarlet, they shall be as wool. Kayang paputiin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Except for one thing. Ano ba yun? Unbelief. No? That is blasphemy of the Holy Spirit. Unbelief. Hindi pagtiwala sa Kanya. No? And kanina naintindihan natin that there is a fence na ginawa ang Panginoon. Hindi lang fence, but it is called a hedge, which is thick, tall, and thorny. No? Na hindi ko alam kung pwede ba tayo maka-flash dyan siyang mga biglaan na ng hedge, Old Testament hedge. Kasi daw, baka ma-search natin siyang. Hindi ko na-search kanina pala. Hindi ko nalagay. Hedge. Ano ba ang itsura ng mga hedge dati?
dati ang lola ko, as nakwento ko nga sa'yo, she is a gardener at may garden siya. No? May garden ang lola ko at may stock doon, mga nakapatong na parang wall. Alam nyo kung ano, cactus. No, mga cactus, mga iba't ibang uri ng cactus. At tabi yun kung ito yung bahay nila, ganyan. Ang cactus na dito sa gilid para walang mag-akyat-akyat sa kanilang mga tawag dyan, bintana. Then one day, doon nakapark ang motor namin na Kawasaki. Yung blue na maingay. Yan. Tapos mausok, sobra. As bata, nandun ako, sakay ako, nakapark. Yan. Hanggang sa natumba, lahat dito sa akin, tinik-tinik. Meron ba siyang? Meron siyang? Yan. Higit pa dyan, makikita natin, hindi nga thorny yan, but it is unhedged. No? Ano ba yun sa kural? No? Bakod. Na God sets unhedged sa kanyang mga anak, especially for those who are perfect, upright, one that fear God, and eschew evil. And kanina nga, naintindihan natin that that is not just a protection para sa mga labas na danger, but it is also divine. Ano nga yun? Maalala natin? Ano ang hedge? It is a divine defense or restriction pala. Restriction. Ano ba yung restriction? No? For example, sa mga ganyan, may sinasabing bawal lumabas. Nung pandemic, binigyan tayo ng restriction ng DOH. Bawal lumabas. Si Kim Chiu pala nagsabi nun, no? Bawal lumabas. Sabi ng batas, no? At it is a divine restriction. Ang hedge is a divine restriction ng Panginoon because outside the hedge, ano nga ang una-una natin? Number 1 kanina? It is wrath of God. No? Tayo na mga ligtas na, labas na tayo sa puot ng Panginoon. That's our blessed hope and assurance na tayong ligtas na ay hindi na makakaranas ng puot ng Panginoon. But alam nyo, dito nakasulat sa akin, naalala ko lang, in Hebrews chapter number 10, no? Ano ba ang mangyayari sa mga lumalabas? May feedback. Yan. Hinaan ko lang pala dapat. No? Verse number 26. The Bible says, Hebrews chapter 10, verse number 26, "For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth," alam na natin, no? "There remaineth no more sacrifices for sins, but a certain fearful looking for a judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries." Pero, ang hinahanap ko na point dyan is yung correction. Saan ba yan? No. Chapter number 10, verse number 29. No? At 31, Bible says, "It is a fearful," verse number 30, "For we know him that saith, Vengeance belongeth unto me, and I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God." Alam nyo, sa atin na mga ligtas na, ang promise ng Panginoon that He sets an hedge. Pagpalagay lang natin dito, no? Harang at hindi makakaraan. It is also a divine restriction ng Panginoon na huwag ka na mag-overstep. That is a sin. Ulitin natin kanina, God loves, ano nga? God hates sin, and minsan, misleading, though it is right, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Panginoon ay namatay para sa atin dahil sa Kanyang pagmamahal.
Pero it is misleading if we will say, God loves sinners. Though we understand kung anong pinakaibig sabihin yan. Amen? And we do believe that really, He loves. No? Magmamahal ang Diyos. Pero sa mga lumagpas sa restriction ng Panginoon and they are committing sin, patuloy na gumagawa ng kasalanan, fiery indignation, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. God is alive. God is quick. He is alive. Wag tayong mamuhay na parang walang Diyos. No? Alam nyo, si Pastor, ayoko naman paulit-ulit sa atin na, Pastor, parang kasalanan na, lagi na lang. No? Hindi naman lagi. Hindi, paalala lang sa atin that we are to live a holy life. And hindi ko rin papayagan na sa atin, as your pastor, na okay lang ang kasalanan. No? Mamuhay tayo sa kasalanan. Kaya it is very important sa atin, lalo na pag Wednesday. No? Wednesday is our prayer meeting time. I hope mag-attend tayong lahat. No? I hope and I pray mag-attend tayong lahat. That is the time na makapagbahagi tayo ng ating mga suliranin. No? Sa bawat isa, kamusta ka, kapatid? No? Kaya siguro may mga gagawin tayong magbabago ulit sa ating prayer meeting, Sister Lloyda, no? Send ko siguro na makapagkamustahan talaga tayo at makapag-usap tayo sa bawat isa. Hindi yung, kaya nga tinawag na prayer meeting, no? Prayer meeting. Meet to pray and to share, no? Eat and pray. Pray it meeting, no? Pray it meeting, no? But I hope we understand that ang nakakatakot na bagay ay hindi, sinabi pa ng ating binasa kanina na verse, it is a fearful thing. No? Huwag tayong matakot sa mga kayang patayin ang laman, but kayang magparusa, kayang able to kill the soul and body in hell. No? Kaya kung may takot man tayo, huwag kayong matakot kay pastor. Suntok lang kaya kong gawin. No? At ipag-pray ka, patay pa rin, hindi pa rin bala. No? Pero huwag tayong matakot kay pastor, mas matakot tayo sa Diyos. Huwag nating sabihin, wala naman si pastor, okay lang. No? A hedge doesn't just keep the danger out. It also acts as a boundary that prevents God's people from wandering, pagkaligaw, and pagka-pagod, at kung ano pa, into spiritual danger or making harmful choices. Balikan natin, so nung Wednesday pa lamang, binigyan tayo ng salita ng Panginoon about Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and He shall direct thy path. Direct thy paths, baliktad. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Commit thy ways unto the Lord. No? Trust also in Him. Yun yung sinabi sa atin nung Wednesday, that ang salita ng Panginoon ay hindi nagtuturo sa atin upang maligaw, upang mawala tayo sa landas, but God directs our path. Ang gusto niya lang sa atin is to trust in Him. And in trusting the Lord, I just keep trusting the Lord. Hindi ko na alam ang sunod. Ano ba yun? No? Pero it is for us to trust the Lord with all our might, with all our strength, with all our heart. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. That is the divine restriction ng Panginoon na gusto niyang gawin sa atin, because it is always possible for a Christian to make harmful choices. Ito pala, no, pray natin si Choi sa kanyang walang scholarship na natanggap si Choi from DLSU. No? Kaya mag-LD ka na. LD Muslim. No? Gusto ko lang i-remind sa ating lahat that
ginagamit ng Panginoon ang mga universities for us to learn and to grow. But sinabi nga ng Panginoon, trust in the Lord, not trust in universities. No? Kaya you pray, Choy, you pray, Lord, saan mo talaga ako dadalhin? Kung DLSU talaga, ikaw mag-provide. No? Psalm 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. No? Ulitin ko, hindi ang universities, hindi ang mga tao, ang mga professors ang magbibigay sa iyo ng knowledge and wisdom. But alam natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, is of knowledge. No? Kaya sa atin lahat, part yan. Kung nag-aaral ka, mag-aral ka. No? Hindi bulakbol. Huwag kayong magbulakbol. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na binigay sa inyo. No, ulitin natin, it is always possible for a Christian to make harmful choices. That's why we need to go back to the Word of God. No? And that is wrath of God na unang-unang makikita natin. Huwag nating katakutan ang iba kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pero ang unang dapat nating katakutan ay ang Diyos. Amen? Pangalawa, ngayong hapon, no, Job chapter number 1, sabayan lang natin, or diretsuhin ko lang pagbasa, verse number 13, or balik tayo sa verse number 11. No, verse number 9, sorry. Verse number 9. Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naughts? Panginoon, natakot ba si Job sa iyo sa wala lang? Out of nothing? Verse number 10, the Bible says, hast not thou made an hedge backward about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the works of his hands, and his substance is increased in the land. Intindihan natin na sa hedge na niligay ng Panginoon, sa loob ng bakod na nilagay ng Panginoon, may tatlong P tayong maintindihan. There is the presence of the Lord, the protection and provision ng Panginoon. And alam nyo, walang tao na naging faithful sa Panginoon na naghihirap. Wala. Maniwala kayo sa akin. No? May mga naghihirap dahil nagpapatuloy sila sa kanilang mga kasalanan. Pero ang blessing ng Panginoon, it make it rich, and He added no sorrow with it. In verse number 11, but put forth thy hand now, gay mo ngayon, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Verse number 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Ibig sabihin, or sa ibang pagkasabi pa, then sinabi ni Satan sa Panginoon, ilagay mo yung kamay mo sa kanya ngayon. Put forth thine hand, and he will curse you in the face. Lalayo na yan sa'yo. No? And sinabi niya, verse number 12, no? So Satan went forth from the presence of the Lord. You know, Satan is impotent, wala siyang magagawa if God did not allow him. Hindi makapangyarihan ang diablo. Makapangyarihan ang Diyos. Walang kayang gawin ang diablo sa kanyang mga anak, sa anak ng Panginoon, kung hindi ito papayagan ng Panginoon. Lord, bakit papayagan ng Panginoon? Tingnan natin dito, no? Verse number 13, and there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in the eldest brother's house. And there came a messenger unto Job, and said, the oxen were plowing, nag-aararo, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped to tell thee. May isang servant na lumapit kay Job and sinabi, Job, Master, ang lahat ng iyong ari-arian, ang mga baka,
nag-aararo, at ang ibang hayop ay kumakain. And the Sabaeans ay dumating at pinaslang sila pati ang mga servants. May isang problema ngayon. Pangalawa, verse number 16. While he was yet speaking, hanggang hindi pa natatapos ang servant na lumapit kay Job, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Habang hindi pa natatapos ang isang magsabi, may mga Sabaeans doon. Pinaslang nila lahat, kinuha nila lahat ng baka. Di pa tapos ang isa, may umabot na naman. No? At sinabi, Sir Job, lahat ng sheep sinunog, at lahat ng iyong mga servants pinatay. Verse number 17, while he was yet speaking, sa salita pa lang ang pangalawang servant, there came also another and said, the Chaldeans made out of 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped to tell thee. Verse number 18, ilan na? Tatlo. Verse number 18, while, habang siya ay nagsasalita pa, there came also another and said, ano sinabi? Thy sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And verse 19, and behold, there came a great wind from the wilderness. Hurricane siguro, no? And smote the 4 corners of the house. And it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Sa atin, kung isipin natin, grabe namang problema to. Ari-arian, kayamanan, mga hayop, no? Hindi mga tao. Hayop, no? Huwag nating sabihin hayop ang isang tao. No? Hayop ka, wag. Mga hayop, no? At ang kanyang mga anak. Hindi pa tapos ang isa magsalita, dumadating na ang isa na si Judith sa atin. Hindi pa tapos ang isang Judith, hindi pa nabayaran, dumadating na agad. May bill na sa kuryente, sa tubig, sa bahay, internet, aircon, ano pa, no? Tuition pa, lahat ng yan. Pero etong problema na to ni Job, makikita natin, God allowed these things to happen. Why? Verse number 20, diretso tayo. Then Job arose and rent his mantle. Pinunit ang kanyang suot, and shaved his head, and fell down upon the ground and worshipped, and said, naked came I out of my mother's womb. Paano ka ba lumabas? No? Bisaya ang lahat. Bisaya ang lahat ng tao. No? Kahit Amerikano, si Eva, anong iyak na ito ni Eva dati? Bisaya. Ano bang iyak ni Eva dati? Meron? Meron! Ganun ba iyak ni Eva? Di ba? Not like that. Pero di mo alam yun. Siyempre, ganun yun. Sa Bisaya, pa ang wala. And Job came into this conclusion. Naked came I out of my mother's womb. The Lord gave, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Alam nyo sa atin, mga minsan, mga problema natin, ito Di ba? Sino bang walang problema dito? No? Sinong wala? Wala daw problema siya. Wala ka lang problema sa pera kung wala kang pera. Problema pa rin yun. No? Problema pa rin yun. Pero kung isipin natin, kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon ng pera para may pambayad tayo. Pero ito, wala. But in verse number 22, which is a good thing,
Job said, in all this, Job sinned not. Minsan sa mga bills lang natin, napapatanong na tayo, napapa-question na tayo sa Panginoon. No? Sa mga pagsubok na dumarating, minsan napapatanong na tayo, Lord, ano ba to? Lord, bakit ba to? But Job sinned not, nor charged God foolishly. You know, ang tunay na katangian at ang karakteristik, katangian nga, no? At ang tunay na nasa loob ng isang tao ay hindi lumalabas sa mga panahon na masagana ang buhay. Ngunit ito ay lumalabas sa mga oras ng pagsubok. Sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? But Job said in this conclusion, naked came I out of my mother's womb. Wala naman tayong nadala eh. Wala naman tayong atin talaga. Sabi ko nga kahapon sa Bible study namin, no? Ni Brother Marlon, ang mga tita ko, no? Tita ko lang, hindi kami. Ayoko makipag-away sa lupa. Nag-away sila sa lupa. Marami nag-away sa pera. Pero gaano ba kalaki ang kailangan talaga ng isang tao na lupain? Height mo lang din. Kung gaano ka kahaba, gaano ka katangkad, sobrahan lang konti. Yun lang yung kailangan mo. Actually, hindi nga yan sa'yo eh. Bibilhin mo rin. Though, don't make me wrong, no? Don't get me wrong na, Pastor, ibig ba sabihin, hindi na tayo magsusumikap? No. Ibig ba sabihin, hindi na tayo mag-iipon? Hindi na tayo magtatrabaho? Subukan mo. Mangangayayat ka. Gamot. No? But we praise God for this life, and ulitin ko nga, this is not just like Cinderella, Snow White, na kwento-kwento lang to. This is a true story. And hindi na natin bubuksan, pero tulad sa Oh Rejoice in the Lord, na kanta, anong sinabi doon? For when I am tried, I shall come forth as gold. Naway pag sinubukan tayo ng ating Panginoon, no? Ulitin ko, Satan is impotent except God will allow him. And kung ano man itong pinaparana sa atin ng Panginoon, and I hope and I pray, for when I am tried, I shall come forth as gold. Sa Bisaya pa, the more na may problema ka, the more na dot-dot ba? Dot-dot. Alam niyo yung dot-dot? No? Sa akin, ayaw ng mga nanay at tatay kong katabi ako dati. Kahit mga kapatid ko. Kasi lamigin ako, mapayat ako eh. Yung bunso namin medyo malaki. So pag malamig, dot-dot ako sa kanya. Sumisiksik. No? Sumisiksik ako sa kanya. Ganyan ako. Pag may problema tayo, huwag tayong lumayo sa church. Huwag tayong, absent muna ako, Pastor, kasi parang may kailangan akong tapusin. Kailangan na namin. Siksik ka lalo sa Panginoon. Dot-dot ba? No? Because we don't want that number one sa atin na maabot. It is the wrath of God. In verse number 2, we can see here the wicked one. Wicked one. It is Satan the accuser. Wickedness. Alam nyo, ang wickedness, the word is equivalent siya sa worthlessness. Worthless. Walang kabuluhan. Walang halaga. And sa Bible, Satan is called the adversary. Kaaway. Slanderer. Ang diablo natin, na pagtawag sa diablo, hindi naman galing yan sa Tagalog talaga. No, it is from the Greek word diablos. Na ibig sabihin, slanderer. Ano ba yung slanderer? Slander. Alam niyo sa ACE, pag nag-training kayo ng ACE, isa daw sa iniingatan ng mga teacher sa ACE is slanted rhyme. Slanted and slandered. Ano ba yun? Pandaraya at mga bagay na hindi naman totoo. Sinasabi, accuser, the tempter. Alam natin, sa Bible, binigyan tayo ng warning ng Panginoon. No? Warning ng Panginoon. For Satan, no? Balik tayo sa over the hedge. Silip lang tayo konti. Silip tayo konti kung ano ang over that hedge. Nawala na.
kilalanin natin kung sino ba tong slanderer na to. And dito sa Job, nakikita natin that it is Satan. Ano ba si Satan? Tingnan natin, 1 Peter chapter 5, verse number 8. Ang sinabi sa 1 Peter chapter 5, verse number 8. Basahin ko po, the Bible says, be sober, be vigilant, because your adversary, ano ba yung adversary? Kaaway, enemy. Ano daw? The devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Nasa head siya, paikot-ikot. Tinitingnan niya kung may nakalabas na Kristiyano dito, kagating ko. No? The Bible warns believers to stay alert, to stay in the hedge which God ordained, because the devil roams around looking for someone to destroy. And we know that Satan never intended for us or to give us good things. He is an accuser. He is a slanderer. Diablo siya. He tempts us. In 1 John chapter 5, verse number 19. 1 John chapter 5, verse number 19. The Bible says, and we know that we are of God. Amen? And the whole world lieth in wickedness. The whole earth lieth in the wickedness. You know, there is that wicked one na sinasabi sa Bible. No? Verse number 1 John, same chapter, 2, verse number 13. The Bible says, I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. You know, every Christian, hindi iilan, kundi ang lahat ng Kristiyano ay ginawa at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Maalala natin last Sunday, His capability. That Satan will be under His feet, trodden under His feet. And sinabi nga ng Bible, that death, where is thy sting? Saan na ba ang sting ng kamatayan? Satan, where is thy victory? Wala. Why? Because Jesus Christ crushed His head for us to be overcomers. Overcomer. Alam niyo, ang word na overcomer, hindi natin masasabi sa spiritual na bagay lang yan. Pastor, alam nyo, lahat ng sinabi ng Bible, no? Tingnan muna natin, nawala yung verse na sinabi ko kanina. Saan na yun? Hindi ko mahanap. Ginagalaw ni Satan yung cellphone ko. Sabihin niya, ako na naman. No? Pero Christians, we are overcomers. Sinabi sa 1 John chapter 2, verse number 13, because ye have known him that is from the beginning, I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one, I write unto you, little children, because ye have known the Father. As we know the Father, we are overcomers. Verse number 14, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you. No one is an overcomer except the word of the Lord abides in him. Amen? Kaya huwag nating kalimutan at kaligtaan sa ating buhay na it is very important for a Christian to read his Bible. Tao po.
Babasa ba tayo ng salita ng Panginoon? Opo, Pastor, Sunday. Alam niyo, isa yan sa dahilan kung bakit kinuha muna ni Pastor ang scripture reading ng morning worship service. Parang naging routine na lang sa atin mga Kristiyano na ano ba ngayon? Hula-hulaan pa natin na ano na nga ngayon? Anong chapter na nga? Wala talaga. Walang totoong pagbasa at totoong pag-intindi sa salita ng Panginoon. Parang natural nature na lang. Routine na lang sa atin ang pagbasa ng salita. Kamusta ang personal na relationship natin sa Panginoon? Kamusta ka? Spiritual na buhay mo sa Panginoon. No? Hinahanap ko na verse kanina. I don't know kung makikita nyo sana sa inyo. For the battle dito sa mundo is walang ibang battle. No? 2 Corinthians chapter 10 verse number 4. Yun pala, 2 Corinthians chapter 10. Tingnan lang natin. Ilan? No? 2 Corinthians chapter 10 verse number 4. Ano bang sinabi ng Bible? No? Basahin ko muna verse number 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Alam niyo, itong mga problema natin, tulad nila Judith, may nadagdag pa ngayon, si Tweet na naka-on. No? Tuition. No? Si tuition. Bakit? Sa Twitter kasi ano, no? Tweet. Ibig sabihin, andyan na. Hindi yan laban ng bulsa lang. Hindi yan laban ng pagalingan at patalinuhan. But the Bible says, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. No? For our war is not a war of flesh, but it is a spiritual warfare. Huwag nating alisin, and siguro isipan natin Sunday at ang spiritual na buhay ay iba sa aking buhay. No? Lalo na ngayon sa mga YPs, I hope wala sa atin dito. Iba yung buhay sa IG, iba yung buhay sa Facebook, at iba yung totoong buhay. Marami mga ganyan ngayon. Pagdating sa IG, kiat ka. Kiat. Makulit. Sa mga babae, karamihan, malalandi. Pero alam niyo ba, mas malandi ang mga lalaki? Maraming lalaking malalandi. Huwag kayong malandi. No? Iba yung buhay sa IG. Kita mo dun, no? Pagdating sa totoong buhay, ang banal. Sabi ni Pastor, magpalda ako eh. Sabi dapat hindi kita yung cleavage ko. Kaya ganun ako pag Sunday. No? Di ako naka-backless, di ako naka-spaghetti. Para paglabas ko dyan, walang... Alam nyo ang tinatawag sa amin ng sinisipulan? Mga aso lang yun. Huwag kayong pumayag sipulan kayo, mga ano. Huwag kayong pumayag, ladies. Eh sa mga mama, huwag kayong pumayag sipulan kayo. At huwag nyong, uy, sinipulan ako, kinikilig ka naman. No? Huwag. Hindi ka aso. No? Ulitin natin, for our weapons, at ang laban na to, is not of carnal, but it is spiritual. Kaya huwag nating alisin sa ating buhay, ang buhay spiritual. Ang buhay Kristiyano. Amen? And you know, it is the prayer of Jesus that the wicked one, no? The wicked one, Satan, that the Lord, the Father, will keep His disciples from the wicked one. Saan natin makikita? John 17, verse number 15. Anong prayer ng Panginoon? No? John chapter number 17, verse number 15. The Bible says, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou should keep them from the evil. It is Satan, the wicked one. And paano natin malalabanan? Kung babalikan natin 1 John chapter 2,
verse number 15 to 16. No? 1 John, chapter number 2. Naintindihan po ba natin? No? The Bible says, love not the world, for this world, no? Pag-aay-ari ito ng dyablo. Pagmamay-ari ito ng dyablo. Love not the world, neither the things that are in the world. Hindi lang, wag mong mahalin ang mundo, kundi ang mga bagay na nasa mundo. Kamunduhan. Huwag tayong mainggit sa kanila. No? Huwag tayong mainggit sa mga awitin nila. Tulad nung nakaraan, ano sinabi ni Missionary Noah. No? Hindi na makalaya. Meron pang, ano ba yan? Ang sinabi ni Jonela, nakanta niya, ikaw ay isang sining sa museyong di naluluma. Kilig-kilig ka naman. No? Kilig-kilig ka naman. No? Mga young people, museo daw. Parang painting daw ako sa museyong di naluluma. Parang flawless ang beauty ko. Kunot, no? Kunot eh. No? Kulubot na pala. No? Kung maniwala, love not the world, neither the things that are in the world. Bakit? If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse number 16, for that is in the world the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Familiar yan. Alam nyo that lust of the eyes, lust of the flesh, and ano pa daw? Lust and the pride of life. The same things na sinabi ng dyablo, ng wicked one sa Garden of Eden. Tingnan nga natin, Genesis chapter number 2, or verse number 3, chapter number 3. He says, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? No? Dinagdagan niya. Sinabi ng Panginoon sa chapter 2, thou shalt eat of every fruit of the garden. So sinabi niya, thou shalt not eat. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Tingnan natin kung paano tinempt ni Satan. Verse number 5, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes, lust of the eyes, shall be opened, and ye shall be gods, be as gods, knowing the good and evil. In verse number 6, and the woman saw that the tree was good for food, lust of the flesh, no? And that it was pleasant to the eyes, lust of the eyes, and a tree to be desired to make one wise. This is pride of life. Same, walang bagong temptasyon ang dyablo sa atin. Parehas lang yan. Ulit-ulit niya lang, iniiba niya lang yung quote. Ngayon, yung sakit sa ngipin na yan, hindi na tumasakit sa ngipin kasi lalagay doon sa label, no sugar. Pero candy pa rin. Candy bang no sugar? Wala siguro. Puro candy. Bubble tea. Milk tea. Saan ba gawa yun? Sugar din. No? Sugar din yung bubble. Ano pa? Maraming mga bagay. Hindi na to. Yan, wala na to eh. Hindi na to part ng sugar. Pero iba lang nakabalot. At ganun ang dyablo. Kahit maganda yung balot na yan, ang tawag dyan, kasalanan pa rin. No? Kasalanan. Maganda man yan sa loob, bulok yung, maganda man sa labas, pero bulok ang loob. The same
na temptation. And the Bible says that what is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. The Word is our sword to defeat Satan's accusation and temptation. Wala tayong ibang panlaban, ngunit eto lang. Amen? Kaya balik tayo dito. Siguro maraming Kristiyano sa atin, or I don't know kung meron ba dito sa atin, hindi pa rin natin memorize ang Genesis to Revelation. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, 1 John, 2 What? I-memorize natin. Hindi na yan para bigyan ka pa ni Pastor ng 50, 300, 100. Hindi na. Only that is your personal responsibility. Pastor, grabe naman pala, no? Ang buhay Kristiyano, ang daming binigay ng Panginoon. To whom much given, much is required. Pili ka. Pastor, hindi na lang kaya ako ligtas. Ikaw din, pwede rin. No? Pero wala nang bawian to. No? Amen? In 1 Thessalonians, tingnan natin, no? O balikan natin, ulitin ko lang, sabihin ko, the Word is our sword to defeat Satan's accusation and temptation. Wala na ba ang ibang gagawin ang diablo sa buhay natin eh? Wala na. Alam nyo, kung babalikan natin ang Job, balikan lang natin konti, no? Ano bang sabi ng Panginoon sa kanya? In verse number 12. No? Verse number 12, and the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself. Wag lang si Job ang galawin mo. Galawin mo na lahat ng kanyang ari-arian. Wag lang si Job. No? And put not forth thine hand. And alam niyo sa kwento, no? In chapter number 2, again, there was a day when the sons of God came present to themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. Andun na naman, ang mga angels nag-present na naman sa Panginoon at nandun na naman yung diablo. Ayaw siyang tantanan. And in verse number 2, and the Lord said unto Satan, saan ka na naman galing? Andun na ako galing sa Bethany Shiloh. No? Yung mga mata ng mga member doon, inuupuan ko. Mabigat na mabigat na. Yung ba yung sinabi ni Satan? And Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, siguro dumadaan din siya dito, no? Bangga niya. Ganyan. Ipa ng mata mo. Ma-update na talaga. Grabe to. Kawawa naman si Satan. Naawa na ako kay Satan, siya na lang lagi. Totoo, no? Verse number 3, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? No, tinanong na naman ng Panginoon. That there is none like him in the earth. Kahit na pinadalan mo pa siya ng mga ganito, na natili siya sa kanyang paninindigan. And Job, that there is none like him, a perfect and an upright man, one that feared God and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity. Alam nyo, ang word na integrity, lalo na dito sa accounting, no, ano ba yun? From the word integer. It says, or it means, it is a whole. Buo. Ang ating integrity, buo yan, except lang kung may ginawa ka, tapyasan na yan, fraction na yan. No? Corruption. No? Integrity, buo pa rin ang kanyang panindigan. Hindi pa rin siya, wala. I shall not be moved. Pero ito yung kanta ni Job, no? Habang inuubad niya. Pero masakit. And sinabi, and still he holdeth fast his integrity.
although thou movest me against him, to destroy him without a cause. Verse number 4, and Satan answered the Lord and said, skin for skin. Balat na ngayon. Kasali na si Job. Ye all that a man hath will he give for his life. Verse number 5, but put forth thy hand now, and touch his bone and his flesh. Ngayon, ang kanyang mga ari-arian, wala na. Sabi ni Satan, sige, hindi mo pa kasi ginalaw ang kanyang laman, ang kanyang buto. Subukan mong magkaroon ng arthritis yan. Makapunta ba ng church yan? Subukan mong may sakit ng likod yan. No? Makapunta ba ng church yan? And the Bible says, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand. Sige. But save his life. Huwag mo lang siyang patayin. So Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils. Bukol-bukol. From saan? From the sole of his foot unto his crown. Hindi ko alam, hindi ko pa naranasan magkapigsa. Noong nakaraan may nagkapigsa dito eh. Sino ba yan? No? Si Andoy pala yun, no? Hirap gumalaw, Doy. May naririnig ako dati, ang boil nila nandito. Huwag nang umupo. No? Higa ka na lang, ganyan ang higa. Pero kay Job, from the heel of his toes, of his foot, from the sole of his foot until his crown, and he took a potsherd, binasag na kaang, no, pot. Nandyan ba yung pot? Nandun sa taas, pot. Oh, kuya pot. Oh. And scraped himself with all, and sat down among the ashes, and said, and eto pa masakit, no? Nagkaroon na siya ng bukol, umupo siya, at dumating ngayon ang wicked one. Sino yung wicked one? Tingnan nyo sa baba na verse. Sino yun? Tingnan natin. Sino daw yan? The wicked one. Lumapit ang wicked one. No? Sino ba yan? Wife pala yan, hindi pala wicked one. And sinabi ng kanyang asawa, Huy, Job! Huy, naku, Job! Hanggang ngayon, you will retain thy integrity? Lord ka pa rin? Nag-Diyos ka pa rin? Lumalapit ka pa rin sa Diyos mo? Curse God and die. Wala ka ng mga ari-arian, wala ka ng mga anak, namatay lahat ng anak mo, nandun pa ang asawa mo, the wicked one. Minsan, ito yung ginagamit ng Diablo, no? Hindi, wag naman. No? Curse God and die. But he said unto her, thou spakest as one of the foolish, baliw, mangmang, speaketh, what shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil in all this? Did not Job sin with his lips? Ito yung kagandahan. You know, the wicked one will always and always tempt us to sin. But ulitin natin, it is your choice. Temptation is always there. But sin is the commission of sin. Hindi naman kasalanan ang temptasyon. Lagi yan, kahit saan ka pumunta, nandyan yan. Kahit magkulong ka sa kwarto mo, may temptasyon. Pero ang paggawa ng kasalanan, ikaw na yan. Di din natin pwedeng isisi sa iba. Ephesians chapter 6, verse 10. Anong sinabi ng Bible? Kaya ba natin to? Pastor, parang ang hirap naman pala. Kahit saan, kahit nasa loob ng church, may temptasyon. Alam nyo, maraming mga kabataan ngayon. Even, iba nagsasabi sa akin, no? Pastor, mag-asawa ka na para maiwasan natin yung kasalanan.
Pastor, mag-asawa ka na para walang kasalanan. Pwede nyo nang gawin nang walang kasalanan. Ikaw ang dami nga may asawa dyan na gumagawa pa rin ng kasalanan. Sad to say, iba nga, pastor na. Ganun pa rin. It is a choice. Satan will just tempt you, but sin is ikaw na yan. But we praise God, Ephesians chapter 6, verse number 10. The Bible says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. In verse number 12, ang sinabi, for we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities. Ano ba ito sa Tagalog ang principalities? No? Principalities. Kaya mag-alala, meron ako dito. No? Ephesians chapter number 6, verse number 10. Hindi na ako magtatanong. No? Kapangyarihan at kalakasan. Verse number 12, sapagkat tayo ay hindi nakikipagbuno laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutang ito, laban sa espiritual na mga kasamaan sa mataas na mga dako. Kaya, sa atin, take unto you the whole armor of God. Ano ba itong whole armor of God? Tingnan niya natin. Na having done all to stand, stand therefore having your loins. Ano ba itong loins? No? Ito yung ginagamit nila pambugkos dati. Kasi hindi sila tulad sa atin ngayon na barong at slacks. Ito yung panali nila. No? Ang sinabi dito, girt about with truth, katotohanan. Thy word is truth. Amen? Salita ng Panginoon. And having on the breastplate of righteousness. Ano pa? And your feet shod with preparation of the gospel of peace. Above all, having that shield of, ano daw sinabi? Faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. May temptation, kaya kong labanan yan. Pero alam nyo, lalo na sa mga temptation and youthful lust, the Bible says, huwag nating labanan, but flee. Layo. Kayo mismo lumayo. Flee from youthful lust. No? As Paul said, no, 2 Thessalonians, malapit na po tayo matapos. Amen? Parang ayaw nyo pang matapos. No? 2 Thessalonians chapter 3. The Bible says, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Kung may lalapitan ka man, the Lord is able. Amen? Faithful ang Panginoon, who shall establish you and keep you from evil. And we know that all things, lahat ng bagay dito sa mundo, ang Diyos ang may kapangyarihan. Transferred, and even in Colossians, as we were, sabi ni Paul, hindi na tayo sa kadiliman ngayon. And we have this great power from God. In Colossians chapter 1, verse number 13, the Bible says, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His Son. We are transferred into the kingdom of Christ. Di na tayo sa jablo. Kaya huwag kang magpa-jablo-jablo. No? Kalaban natin yan. And God wants us, in Colossians chapter 3, verses number 1 to 4, the Bible says, if ye then, if you are of the kingdom of Christ, and also if ye then be risen with Christ, seek those things which are above.
Because the wicked one will always be here. Nandito. Bago siya itatapon sa bottomless pit, nandito pa rin siya. But God said, seek those things which are above, and where Christ seated on the right hand of God. Set your affection. Ano ba tong affection? Nanaw? At mga tibok ng iyong puso. No? Hindi na, alam nyo, kanta ni Ay de las Alas. Tama ba? Si Ay de las Alas ba yung kumanta? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin. Donna Cruz. Hindi ko hilala. Parang napanood ko yan sa palabas niya ay tanging ina mo. No? Hindi mo daw kaya, wala kang ibang magagawa kundi sundin ito. What? Hindi po ganyan. No? Sinabi ng Bible, huwag kang makinig sa puso mo. For the heart is deceitful above all things. The Bible says, set your affections on the things above, not on the things of the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. No? And you know, ito ang prayer nating lahat. And I hope this is our prayer, na naintindihan natin that there is a wicked one. Over that hedge, nandyan ang diablo, waiting for you na lumabas ka, at sa mga taong nasa labas, he is devouring. He is a devourer. He is a accuser. He is a wicked one. He is the adversary of God. He is a slanderer, diablo, tempter for you to sin para gawin mo ang kasalanan. Pero ulitin ko nga, we have that sword, which is the word of God, to defeat Satan, his accusation, and temptation. You know, isa sa sinulat ko dito, and isa to sa dahilan kung bakit pumapalya ang mga Kristiyano. Dahil Satan, as the accuser, and even sa Revelations, na pagdating dun sa langit at harap tayo sa Panginoon, Satan will say, Lord, huwag mong papasukin yan, oh. Yan yung nagnakaw dun. Lord, huwag mong papasukin yan. Yung mga time na gusto mong lumabas yan, hindi yan pumunta talaga. Lord, papapasukin mo yan? No? Yung tao na yan, may kabit yan dati. Yung mga bagay na tinatago yan, hindi alam ng mga magulang niya, siya lang na, huwag mong papasukin. Until the moment na harap na tayo sa Panginoon, Satan will accuse us. But Jesus Christ, which is our advocate. Alam nyo, sinabi ng Bible, si Jesus Christ is our advocate, a legal representative, one who comes alongside to help, to defend, at sasabihin niyang, paid in full. Lahat ng kanyang kasalanan, bayad ko na yan. Bayad ko na yan. But hey, listen, Satan will always remind us of our past. But note this, when Satan reminds you of your awful past, remind him of his awaiting future. Damnation. Pag ni-remind ka, parang ito na naman yung kasalanan ko. Alam nyo, isa sa mahirap sa akin ngayon, pag dumadaan ako dito, hindi na alam yung mga kapatid natin. No? Ngayon, para alam nyo na. And pag-pray nyo. No? Pag-pray nyo si Pastor. Hindi naman ako babalik doon. Mahirap naman kung babalik tayo doon. Kahit sa LRT, pagbaba ko ng jeep, isang tanong lang yan eh. Pwede nang kumuha ulit, Colonel. Makita ko lang yung muka. Uy, naka-goods to ah. Gabing-gabi na, alauna na. Gising na gising pa rin. Palong-palo mag-e-bike. Charge. Nakahit-hit. Minsan pagdadaan ako, parang amoy amoy matamis-tamis na Herbie.
Satan is reminding me even sa mga pagkakataon na nagtuturo ng mga bata. Lakad dito sa harap, dito sa likod. Bakit? May mga taong gumagawa eh. Maabot ako sa time na iniisip ko, Lord, hindi ko kaya magturo ngayon ng mga bata. Pasa ko kaya muna kay Sister Lenry. Hindi ko kaya. Naalala ko yung Pasko. Naalala natin. Gusto ng diablo na hindi tayo makapagpatuloy. But ulitin ko, when Satan reminds you of your past, remind him of his awaiting future. Ikaw, pinapaalala mo sa akin, papaalala ko lang din sa'yo, papunta kang bottomless pit. Para kang si Loki. No? Nahulog daw siya ng 30 minutes na hindi niya alam kung saan maglalanding. Ganyan ang patutunguhan ng diablo. The bottomless pit. Remind him of his future. Huwag kang magpatalo. Overcomers tayo. Huwag kang magpatalo kung ano man yung ginawa ng diablo at ano man nagawa mo dati. And you know, as I said kanina, umaga, pangatlo natin is the world to win. Over that hedge, no? Balikan natin, over that hedge. Ano nga nasa hedge? It is 3 P's. Ano nga 3 P's na yon? Presence, protection, and provision of God. Nandun sa loob. Wala ka nang hanapin pang iba. Pero sa labas nun, makikita natin that we praise God. Hindi na tayo kasali for His wrath. And even sa rapture na pagdating, the time pagkatapos ng rapture, tribulation period, that is the unleashing of God's wrath. Puot ng Panginoon para sa ungodly and unbelieving world. And even during that time, no? During the time sa tribulation, they will choose not to listen and to follow God. Mas titigas ang kanilang mga puso. But even during that time, may binigay ang Panginoon ng mga tao. No? Hindi ko alam kung sino. Siguro, pag nag-rapture ngayon at may iwan si Gab, baka ikaw yung magbabahagi, Gab, no? Sa mga naiiwan. No? Pero alam nyo, hindi ko alam, nakita nyo, Left Behind na movie. Left Behind na movie. May pastor doon na naiwan. May pastor doon na naiwan. Sinabihan niya yung anak ng bida ni, sino ba yun? Si Basta, yun. No? Sabihan niya, ito na yung sinabi sa akin. Ito na yung sinabi ng Bible, sinabi ng pastor. Ito na yung sinabi sa salita ng Panginoon. Dapat makinig ka sa kanyang salita. Alam niyo sinabi ng anak na naiwan din? Hindi ka nga nakinig sa sarili mo eh. Bars. No? Hindi ka nga nakinig sa sarili mo eh. You know, wrath of God is upon all ungodliness. The wicked one is always there to tempt us to sin. But the world doesn't know the Savior. At tayo kaya, kamusta ka? Marami pang mga taong hindi nakakapakinig at hindi alam ang salita ng Panginoon. Yet, what are we doing? Anong ginagawa natin? No? Kamusta, kapatid, ang iyong pagbabahagi? May mundo pa na hindi nakakaalam ng salita ng Panginoon. Ano ang ginagawa natin? You know, there is a world to win. Kaya ang tanong sa atin, just like that question, nakinig ka kaya sa salita ng Panginoon? You know, in Matthew 28, balikan lang natin, no? Matthew 28. And I will end, no? Ilan na lang. 18 to 20. Pwede ba natin basahin ang 18? Pwede niyo mabasa para sa akin? Diyan na? Matthew 28, 18 to 20. Ready? Read. Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore
even unto the end of the world. Amen. In every generation, God's people have been given a mission greater than ourselves, greater than themselves. Nations fight wars to gain territory. Businesses compete to gain markets, and politicians strive to gain influence. And ngayon, maleta. No? Yet Christ has given His church a far greater task. What is that? Not to conquer lands, but to win souls for Him. And dito tayo magtatapos sa ating number 3, world to win. Ayon pa sa isang awitin, how can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? The phrase, we have a world to win, reminds us that billions of people are still without Christ. Wala pang Kristo sa buhay. While the world is racing toward judgment, the church must be racing toward the harvest field. According sa Bible, Matthew 9:38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Alam nyo, marami pang mga tao ngayon nasa kasalanan dahil ang dyablo ay buhay, pero ang mga tao ng Panginoon walang ginagawa. Jesus did not leave His church to occupy a building. He commissioned us to reach the world. Reach the world. Open up your eyes, according to John 4:35. Look on the fields, for they are white and ready to harvest. We have a world that is lost. Romans 3:23. For all, it is the world, mundo, have sinned and come short of the glory of God. Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, mundo, kailangan nila ng manliligtas. Tayo naligtas na, anong ginagawa nga natin? No? The world is not merely misguided. Hindi lang sila na ibang guide, but they are lost. A lost man does not need improvement. Hindi niya kailangan na magandang bag, sapatos, pantalon na maganda, na gusto ko 7 colors. They need to be found. Kailangan nilang matagpuan. They need salvation. Amen. Pastor, parang nakapagod naman ah. Ilang Sundays na tayong lumalabas. Wala pa rin bunga. Alam mo, Noah preached for 120 years. Yet, no one listened. He preached for 120 years that there is a great flood coming. But no one listened except for his family. Kung hindi mo man madala yung mga nasa labas, tumansik, no? Hindi mo man madala yung nasa labas, at least, madala natin ang ating mga anak that we are teaching them there is a world to win. Noah preached for many years to a lost generation. Though the world mocked him, judgment eventually came. Kahit walang maniniwala sa atin, yet they need the Savior. Kailangan nila ng manliligtas. Kahit they will mock us, patuloy lang. Why? Because judgment is coming. We cannot save the world, but we can tell the world about Christ, about the one who can. Ulitin ko and note this. We cannot save the world, but we can tell them about the one who can. Pwede mong ibahagi si Kristo. At sinabi nga sa verse natin kanina, as it is written, for the scripture saith, no? Ano daw? For whosoever believeth on the Son of God, on Him, shall not be ashamed. Why?
neither is there any salvation in any other. Wala na. The reason we can reach the world is because Christ's salvation is sufficient for the world. No? Amen? Kaya wag tayong panghinaan ng loob. No? It is a command sa ating binasa Matthew 28:18 to 20. Utos to. Hindi ito gift lang para sa ilan. Si Brother Marlon lang ang may gift. Si Tatay lang, si Brother Armel lang may gift. Sila lang aalis. Si Sister Len lang ang may gift of teaching. Kaya sila lang aalis. Hindi. Tayong lahat. Binigyan tayo ng utos. Hindi. Gift. Ang pag-reach out sa ibang tao at pagbahagi sa kanila ng kaligtasan, it is a command. Pastor, may klase ako eh. Then gamitin mo yung time na yan para sa mga kaklase mo. Pastor, wala kasi akong time eh. Wala kang time kung patay ka na. Buhay ka pa ba ngayon? Ibig sabihin may oras ka pa. Kailangan nating maintindihan that it is of an urgent request ng Panginoon. Hindi nga siya request eh. Urgent command. Urgent command. Why in John 9:4, the night cometh, death cometh, laziness cometh, kung ano pa yung cometh na yan. The night cometh when no man can work. And lastly, second to the last, no? The world to win, maintindihan natin dapat, ano nga yung una? Sa world to win, we are commanded. We are commanded. We have a Savior. May manliligtas tayo. And the world is lost. But tayo, na mga Kristiyano, God has given us a supernatural thing. Yan yung capability na nagbago to that impotent man. Sa hindi niya kayang gawin, ngayon, binigyan tayo ng utos ng Panginoon, binigyan tayo ng power ng Panginoon. In Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. The Great Commission was never intended to be accomplished by human strength. Kung tayo lang, di natin kaya. Kung ako lang, di ko kaya. Temptation pa lang ng Diablo, makikita ko lang yung mga tao, parang, ganito ako eh. Papunta ako dito sa Shiloh at pauwi, nandun sila. Alam nyo sa LRT, yung bingguhan na magkatapat doon, nandun sila lahat. Tinanong pa ako one time eh, kuha ka sir? Anong kukunin ko? Pera yan, pwede. Kuha ka sir? Sakto, galing akong church. May love gift sa akin ngayon. 5H is the lowest. Pwede na. Hindi ko kaya kung ako lang. But ye shall receive power. Nahiya ako eh. Hindi mo nga kaya yan. Gabi, hindi mo kaya. Magpakanta, hindi mo kaya. Hindi lang dahil sintonado. Hindi naman sintonado. Nakakahiya, nakakatakot. Kahit mga bata, parang mangangagat. Di natin kaya. But ye shall receive power. It was never intended to be accomplished by human strength. Yet they turned the world upside down. We can turn the world upside down because the Spirit of God empowers us. And you know, pagdating sa tribulation period, and this will the end, no? Ito na yung last, amen? Amen. No? Sa tribulation period na 7 years, tayong mga Kristiyano, kung ano man ang ginawa natin sa lupa, sa binigay sa atin ng Panginoon, there is a sure reward. Amen. May reward. Malakas ang boses natin pag reward, amen? Amen. And it is eternal. Eternal reward. Ang reward mo dito, sa basketball, anong reward sa basketball doy pag nag-champion? Sa liga, may medal ba? No? Meron. Pagkatapos niyan, ano na? Wala lang, nag-champion kami.
Trophy, champion kami dati sa basketball, hindi naman namin madadala yung trophy. Ang ginawa namin, binasag namin. Walang makakakuha, basagin natin. Tapos fragments lang kinuha namin. Ibig sabihin, wala lang din. Ang meron lang yan, pride na lang, garbo na lang. No? Champion kami. Magaling kami. 1 Thessalonians 2:19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? The great investment a Christian can make is in the souls of Amen. Amen? Ulitin ko, the greatest investment of a Christian, or greatest investment a Christian can make is in the souls of men. Kaya ang tanong sa atin as we end, will you pray for the lost? Pagpipray mo ba? Punta ka bang prayer meeting at ipagpipray mo sila? No? Lord, si papa ko hindi paligtas. Si mama ko hindi paligtas. Yung kapatid ko hindi ko alam. Narinig ako niyan sa church. Ngayon, si Enoch. Oh, hindi ko alam, Panginoon. Ligtas ba? Kaya pagpipray ko sila. Will you give to missions? Gusto suporta ba tayo ng missions? Will you hand out gospel tracts? Marami na dyan, no? Ang nagbabasa na lang yung, ano ba? Yung kinakatakutan ni Ai. No? Kinakatakutan ni Sister Aida. Ate Lenry. Ano ba yun? Ipis na lang ang nagbabasa. Pag naligtas ang ipis, kasalanan nyo yan. Sisigaw pa rin sa langit si Sister Aida na, ay! Bakit? Ipis na yung nagbabasa ng tracts natin. Huwag nating hayaang magbasa. Pag naligtas yan, Sir, gagano na naman si Ate Aida doon. Sir, may ipis! Will you hand out gospel tracts? Will you witness to your family? Will you answer to God's call? Over that hedge, balikan lang natin. Over that hedge, anong merong tatlo? Wrath of God. Ayaw natin. Gusto? Ayaw. Huwag tayo mag-overstep sa hedge. And that wrath of God, ipapaabot niya, di papaabot niya kahit ayaw man natin. Lalong-lalo na pagdating sa tribulation period. Kasali pa ba tayo? Praise God. That is our living hope. Pangalawa, the wicked one. Andyan ang diablo. Gusto kang itempt. Gusto kang gumawa ng kasalanan. He is reminding you of your past. Remind him of his future. Pag may nagtanong po ka, sir, diablo na naman to. And lastly, we have a world to win. Napakalaki ng mundo. Ang dami pang mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Anong ginagawa natin? Reminds us, ano bang ginagawa natin? No? I hope we understand this whole day. No? Buong araw na pinag-usapan natin tong over the hedge. No? Ano ang meron over the hedge? Wrath of God. Wicked one, roaring lion, seeking whom he may devour, and a world to win. I don't know kung anong pangungusap sa inyo ng Panginoon. Pero I hope meron. Amen? I hope meron. At huwag nating hayaan na pangungusap lang yan. Sagutin natin ang panawagan ng Panginoon. It is for us. John chapter 9 verse number 4. Ano bang sinabi doon? I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Huwag mo nang hintayin na bukas mamaya pa. Ngayon na. Amen? We have a world to win. Let's pray. Panginoon, salamat for this time. Salamat, Panginoon, sa buong araw na inyong pinagamit sa amin. Even sa masayang buhay, Panginoon, na kami nakakilala sa inyo. Help us, Father, to answer to your call that there is a world to win and you commanded us to share them, to win them, Panginoon. Lord, may you give strength sa mga kapatiran namin dito, sa church na ito, Panginoon. Magkaroon kami ng kalakasan at courage at labanan namin ang aming katamaran sa pagbabahagi ng inyong salita.
Lord, we feel so comfortable of this world. Pero alam namin, Panginoon, mula sa inyong salita, this world is not our home. Huwag niyo pong hayaan inyong mga anak na maging komportable dito sa mundo. But we will see the pressure and we feel the pressure of this world. And even for your second coming, Panginoon, na ito'y malapit na. Malapit ka nang bumalik, Lord. We pray, Father, na maintindihan namin na we are saved for a purpose. We are saved to serve. Huwag namin hayaan na aming buhay ay ang dyablo ang makikinabang nito. Lord, according to your word na aming napakinggan, ang dyablo will tempt us to sin. Huwag niyo pong hayaan naway inyong mga anak na ang dyablo ang makinabang sa buhay na inyong pinurchased by your blood on the cross. And Lord, salamat, hindi na kami parte. At naintindihan namin, Panginoon, napapaalalahanan kami mula sa inyong mensahe that there is a God who is a just God, who is a holy God, who hates those who commit sin. Lord, tulungan niyo kami na layuan ang kasalanan sa aming mga buhay. Gusto po namin ang blessing ninyo. We want your presence, protection, and provision sa aming buhay. Though, Lord, it is always there. Grace is always available for everyone. But Lord, gusto namin yung pagpapala na walang paghihirap. Gusto namin ang pagpapala out of obedience and not of kailangan namin mag-sustain dahil sa aming sariling kagustuhan. May pinalo pa ninyo at kung anong pang pinadala. But Lord, help each and everyone sa amin and even this church to love one another. Mahalin po namin ang bawat isa. Alam po namin hindi lang kami ang nahihirapan sa buhay na ito. And dinala nyo kami dito sa church na to for a very reason. Sa inyong gawain at mas mahalin pa ang bawat isa, Panginoon. Tulungan nyo po kami na talikuran at kalimutan na ang mga bagay that will separate us. Na gusto ng dyablo sa amin ay kami ay maging divided. Kami ay maghihiwalay. Kami ay may galit sa bawat isa. But Lord, through your love, and we will be good reflectors of it, naway, bigyan nyo kami ng puso na mahalin pa ang isa, bawat isa, ang aming kapatiran. Kahit na ito'y mahirap, Panginoon, may our hearts imitate what is your heart, Panginoon. Kung ano man ang nilalaman nito. Lord, even for paghiwalay namin ngayong hapon na ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo because we know, Father, that the center of your will, there is safety in it. Lord, salamat, galing kaming church, kayo po mag-ingat sa amin pauwi at magbalik ng aming mga kalakasan. Kung may mga gagawin pa, Panginoon, kayo po magbigay ng kalakasan sa aming pangangatawan, Panginoon. At Lord, we want our lives na maging committed sa inyo. And we commit our lives sa inyo, and all the praises and the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po and good afternoon. Maraming hapon sa lahat.